Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga po mga kababayan, ako, eto na, tumistigo sa Kongreso. Ano kaya ito? Vice Ganda Ted Filon, winasak ang palasyo at Kongreso. Nabulabog na, yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Huwag na tayong muling magpapabudol. Kasunod ng kautos ang Memorandum Circular Number 52, ang prescribed recital of the Bagong Pilipinas Hymn and pledge during the ceremony. Veteran news reporter Ted Filon binandatan si President Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Yan, Pakiclick subscribe din na po kayo. notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, umabot sa higit 5 milyong views sa mundo ng social media ang naging patama di mo ng veteran journalist sa walang iba kundi si Ted Filon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. nang di umuni pursang ipatupad ang Memorandum Circular Number 52 or ang pagkanta ng Bagong Pilipinas Hymn na tila hindi sinang-ayunan maging ang kilalang broadcaster. So yan yung mga kababayan, dahil nga po sa Bagong Pilipinas, no? Gusto talaga nilang baguhin yung Pilipinas. Kaya ito mga kababayan, dahil hindi naman nila masyadong mabago ang ating ekonomiya, dito na lang, baka sakaling mabago nila, no? Bagong hymn, no? Bagong Pilipinas hymn, pinakanta na sa ating mga kababayan. At ayon pa doon sa aking nakitang balita, dapat daw ay isabuhay, no? Itong Bagong Pilipinas hymn, okay? Sa kanyang programa ay tila idinaan ni Ted Filon ang kanyang mensahe sa administrasyon na pakiwaring hindi na daw natututo sa pagkakamali ng kanyang ama, tila balak pang ulitin kahit na maraming Pilipino ang magiging kawawa. Sa halip na kapakanan ng taong bayan ang unahin ay tila pinipilit pang Bagong Pilipinas hymn na dapat daw ay kantahin. Tunay na noon pa man ay dapat nakinig na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil kung nagkataon ay hindi na sana nabudol pa ang maraming Pilipino. Gayon pa man ay mensahe ni Ted Filon ay naiwan sa kanya ang tagapakinig na nag-aral ito ay ipinaglalaban bilang tao dahil ang boses mo bilang Pilipino ay magpapalaya sa magsusulit ng gobyerno. Matapos ng lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento Sa mundo ng social media. Netizens post. Si Ted Filon lang talaga ang matapang na TV broadcaster ngayon sa Pilipinas at hindi nagpapabayad sa kabulastugan ng administrasyon na ito. Yung iba, please gising na kayo. Huwag naman kayong tumanggap ng bayad kasi taong bayan ng kawawa. Ito ang Totoo po mga ka-review natin, no? Palakpakan po natin sa Sir Ted Filon, yan ha. Sa dami po ng mga journalist, no? Nung kapapanahon pa ni former President Duterte, there's si Katon Ying, di ba? Medyo sumikat sa pagiging niya sa Duterte nung mga panahon yun. Pero ngayon bumaliktad. Ngayon naman po sa panahon po ni PBBM, mayroon pong isang kung meron man po maliban po doon sa mga talaga. Ito po si Sir Ted Filon, mga kababayan, no? Siya po ay isa sa mga naninindigan. May paninindigan, may malasakit sa taong bayan. Kasi kung walang malasakit to, hahayaan na lang po yan. At posible na abutan na lang ito ng sobre, di ba? tunay na broadcaster, suportahan natin si Ted kahit sa pag-like and share matapang sa katotohanan. Ito ang mainstream media na kakaiba, distinct media broadcaster.
Mabuti pa si Ted Filon ay mga kabayan, pero mga opisyal ng men in uniform walang imik sa mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Nananahimik ang mga people protector. Mabuhay ka sir, I admire you that much. Mabuti pa kayo lumalaban, OFW po kami. Please help our country to free to Pangulong Bongbong Marcos Jr. admin bago po nila abusuhin ang kaban ng bayan. Thank you sir. I admire you, Ted. Continue helping the Filipino people to oust the administration. The sooner the better. Time is running out. Maubos ang pera ng bayan at iiwan pa tayo sa kapalaking utang. Ted, ano kaya kung hindi ka makakasuhan sa buhay na buhay ng iyong boses? May madamdamin siguro habang naglalakad ka sa kalsada, papuntang Malacanang na may megaphone at binibigkas ang iyong mga binabasa. Bless us, O Lord. Amen. And go. So yan mga kababayan, kahit siguro gawin yan no? Ginagawa naman yan ng ilang ating kababayan, di ba? Yung sinasabing magdala ng megaphone at saka maglakad papuntang Malacanang at sabihin yung mga sinasabi dyan sa studio. Naku, parang ginawa rin na rin po yan ng ating mga kababayan, but still, it's not, no? It's not effective as it is, no? Kasi nga po, tulad nga mo ang sabi ni Kap Dado, no? Makakapal po ang mukha nito, hindi lang simpleng job ang kailangan, no? Kailangan po ng uppercut, mga kombinasyon, kumbaga. Hindi lang puro salita, no? Kasi dito sa panahon natin ngayon, no, yung ating mga leaders, no, yung ating mga opisyal, sabi nga makakapal ang mukha. Sobrang kapal ng mukha, makakapal na rin ang mga bulsa. Syempre, ganyan yan Pag makapal ang mukha mo, makapal din ang bulsa mo. Diba? Kasi kaliwat kanan, nakikita nyo, kaliwat kanan po ang operasyon dito. Very good, Vice Ganda. Let's all speak up. At nananawagan kami sa mga namumuno sa atin, sa mga mayor, sa mga gobernador, sa lahat ng bahagi sa Kongreso. Hindi po sapat na binibigyan natin sila ng tupad at akap. Tama. Hindi sapat na binibigyan natin sila ng pera tuwing nakikita natin sila, tuwing nangangampanya kayo o tuwing Pasko. Kailangan nyo magpagawa ng mga pasilidad sa ospital. Tama. Kailangan nyong bumili ng mga aparato. Tama. Kailangan nyong tulungan sila at ang kanilang mga kalusugan. Tama. Kailangan nyong sagipin ang buhay ng mga may karamdaman. Tama. Hindi sapat po ang 500 na ayuda tuwing makikita kayo. Maraming salamat po. Very good, Vice Ganda. Diba? Diba? Real talk yan, mga kababayan. Totoong totoo yan. No, ipinagmamalaki pa nila na walang korupsyon diyan sa akap na yan. Huwag kami, no? Huwag kami. Ikaw kahit, siguro kahit ikaw na sumusuporta sa kanila, no? May isip po rin, talaga bang walang korupsyon diyan sa akap na yan? Yun po ang ini-insist nila There is no corruption sa akap. Instead, ito daw po ay nag-aangat sa quality, no, sa kalidad ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Baka isang araw lang, no? One time, big time, kumbaga. Kasi hindi naman yan umaabot ng isang taon. Magkano lang bang akap? No? It's not sustainable, mga karibin natin. Tama po yung sinasabi ni Vice Ganda. Imbes na magwaldas ng magwaldas, gumawa ng mga infrastruktura na makakatulong sa kanila. Ano yung sinabi kanina about sa health, di ba? Hindi. Kunin nyo na lang, kinuha tuloy nila yung pondo ng PhilHealth. Ano nangyayari sa inyo? Tinanggalan nyo pa ng subsidy yung PhilHealth, mga kababayan. Wala na ba kayong malasakit sa ordinaryong Pilipino? For example, kung magkasakit man ang isang ordinaryong Pilipino, saan po siya pupunta? Diba? Tama talaga yung sinasabi ni Vice Ganda. Palakpakan po natin, mga kababayan. No? Tama yan. Gamitin nyo ang kasikatan nyo para i-call out ang gobyerno ngayon na sobrang kurakot. Tama, yung mga sikat, gamitin nyo yung mga pagiging sikat ninyo. Kaso nga lang, yung ibang sikat, mga kababayan, alam mo kung saan ko nakikita? Maaaring kayo nakikita nyo rin kung saan nyo. Doon po sa mga website, na mga gambling website na yan, yung mga casino-casino, nandun po pangapagmumukha nila.
Minsan gumagawa sila ng video promoting gambling in the Philippines, online gambling, di ba? Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Makikita mo talaga kung may malasakit ba. Wala naman talagang malasakit ang mga hinayutak na yan eh. Yung mga sikat na yan. Bakit? Pera po ang dahilan kung bakit sila nandyan. No? Hindi po ikaw na nanonood sa kanila, yung mga fans nila, hindi kayo ang dahilan, no? Kung bakit nandyan sila. Real talk lang, mga kababayan. Nandyan po sila because of, yan po ang totoo. Hindi po sila nandyan para sa inyo. Ito lang po. Bihira lang po tayo makakita ng mga sikat, no? Na may mga paninindigan. Bihira po tayo makakita niyan. Kasi wala nang konsensya eh. No? Tama, no? Tama yung sabi ni Vice Ganda na bilyon-bilyon pala ang pera, 'di ba, ng PhilHealth. Dapat ibili niyo yan ng aparato, igawa niyo yan ng establishment, no, mga hospitals para mas marami pa mga kababayan natin ang matulungan, magamot. Itodo nyo. 'Di ba, wag niyong ipagdamot. Hindi ang binibigyan nyo lang ng ayuda, 500, 2,000, 3,000. Aanin yan ng mga Pilipino. Hindi ayuda ang solusyon. Tamang benepisyo sa mga Pilipino. Yan dapat. Huwag mo nang likutin, diretsahin na natin. Ang hearing sa Kongreso is out to demolish the main opponent for 2028. Malinaw pa sa sikat ng araw yun. Kasi there's a big disparity between the OBP confidential funds. That I am tolerating that. Against din ako dyan eh. Pero 90 billion na diversion ng funds, ni isang balahibo, wala man lang tumayo para yun. So, every day, tinorture yung OBP confidential funds. Ginang up. Diba? Pero doon sa 90 billion, wala nakialam sa lower house. Narinig nyo? Diba? Pagdating sa Ganyan po sila kabalahura, mga kababayan, no? Pagdating sa Office of Vice President, sintimo kukunin pa nila, mga kababayan, ha? Yan, mga kababayan, no? Kukunin pa nila yan. Pero, dito po sa bilyones, no? Sa bilyones, wala po silang nakikita. Hindi masama sa kanila ang magnakaw ng bilyones. Ang masama po sa kanila ang magnakaw ng piso. Yan po, ano? Ayan po ang mga hinayutak na yan. Yan po ang mga ugali nila. sa OVP, grabe. Talagang ginang up ang OVP. Diba? Talagang binalibag, pinag-initan, grabing question, grabing pagbusisi. Pero, sa nangyari ngayon, lalo na sa PhilHealth, diba? Tikom ang bibig. Kaya alam niyo mga lods, natatawa na lang ako kasi talagang dito mo makikita na from the start, ang punteriya lang talaga nila, siraan ang mga Duterte. Tapos gagamitin nila ang mga Duterte para tapalan ang kabulastugang nangyayari ngayon sa Marcos administration. Kasi di ba madadivert, may ibang topic, mafofocus sa mga Duterte. Isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang nakatakdang ihain sa susunod na linggo. Ayon kay House Secretary General. So yan, mga kabayan, umaabot na yata sa 4, no? 4 na impeachment complaint yung mga inihain na. Yung isa kasi ihahain yata, no, mga karibin natin. Pero eto, sabi ko nga sa last vlog natin, bakit kailangan pang dumami ang mga impeachment complaint na yan? Kung talagang may kasalanan, isa lang ang kailangan, wala na yan. No, tapos na yan. Isa lang po. Bakit ang dami nyo? Ang dami nyo naghain, no? Hindi ba pwedeng isa lang? Lahat ng mga complaint ninyo, ilagay nyo sa isang basurahan, di ba? Para madali, isang basura lang, ha? Ganun, you know what I mean, mga kababayan? Para hindi na po sayang yung oras, no? Hindi masayang yung oras, mga kababayan, okay? Well, anyway, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.